Okay, good morning. So today we're going to talk about special senses. I think I've already mentioned this during our discussion with regards to the central nervous system and as well as the spinal nerves and together with the cranial nerves. But today we're going to focus more on these four senses, the anatomy of these four senses. So senses we're going to talk about the sensory that detects the light rays, detects the sound waves, detects the presence of chemicals in the air, and also presence of chemicals on the food, no? Or we have the sense of sight, smells, taste, and hearing. Together with the hearing, you have your uh, sense of equilibrium. So receptors in the special senses plays a very important role. Okay, these receptors are very distinct from one another, and the information that it detects is being also analyzed and processed in different areas of the brain. So they have a very specific pathway where this signal or this sensory signal pass through towards the cortex. Okay, so let's compare the spatial senses to the general senses. So these are the general senses. Okay, so it refers to the somatic sensations, tactile, thermal, pain, and proprioceptive. That includes also visceral sensations. They are scattered throughout the body and relatively simple in structure. While in special senses, that includes the sense of smell, taste, vision, hearing, equilibrium. They are concentrated in specific areas, and anatomically they are very distinct, different from each other, but they have a very complex pathway, and this pathway cross with each other. The pathways cross. Why did I say that? Let's take, for example, the sense of smell. Uh, when it comes to food, so usually anything that smells good tastes good. Okay, that's that's a fact. Yeah. Ang imo pa lang na nasimhutan ginisa, no? Kay mo nako lami susudan oy. Piniritong bulad kay mo ka lami as bulad oy. Kay nga makaglami nga wa pa man gani ka tilaw, no? Imo pa lang siya na simhutan. Kaya madunggan pag nimo gagisa ga pinirito nga ko lami as piniritong bulad. Yan ano ka kun mga nga pinirito. Dunggan ra man nimo. Asa mo tayong inig makitaan. So this, the pathway of these sensation, senses, they are crossing with each other. They are linked to each other. That's why you can easily relate this sensation to each other. No? Let's start with olfaction. Olfaction is the process of perceiving smell and taste are both about through the interpretation of chemical present in the environment. So since chemicals na ilang na-detect. So olfactory and gustatory or taste and pulses travel not only to the cerebral cortex but also to the limbic system. So sense of smell and taste affects our emotion also. Ba? Humot niya, lamig niya, lipay din ka, wow. Humuta niya, oy, lamig, gid kain siya ba? Di ba?
mga expression sa mga babae ba sa inong kakitag gwapo unya choy choy humot pa gyud humutan niya ay lami gid kayo ni no pat samot na inig paghubo sa pagkuhan sa t-shirt uy pandesal man lami unsay nakalami sa pandesal mas lami mang siopaw no. Pero I mean that's kidding aside. Okay, this is why we can have emotional response and trigger strong memories to certain smell and taste. Gustation and olfaction work together, but olfaction is much stronger, more sensitive. When someone has a cold, it is difficult to taste food. So, ano. So together they work together. Together they work. Okay, so they work together, no, olfactions and taste. But sometimes when our when we have sinusitis or colds, our sense of taste is affected, no? But the sense of smell remains there, no? So it is much stronger. So olfactions, we have the olfactory epithelium located in the superior of the nasal cavity here. So dira na ang atong olfactory nerve kung asa ang atong olfactory bulb makita. So dira siya. So the olfactory epithelium consists of three kinds of cells. You have your olfactory receptors, which is a bipolar neuron cilia called olfactory hairs. There are 10 to 100 million of these receptors in the nose that responds to odorant molecules. So inana siya, no? Na olfactory bulb nato dira or olfactory receptors. So olfactory apparatus can detect about 10,000 different odors, often in concentration and as low as 1 to 25 billionth of a milligram per millimeter liter of air. When an odorant binds the receptor of olfactory hair, it initiates a cascade of intracellular events through a G protein, second messenger come. So matrigger ang we call it as uh, one, we have the potential difference, no, na siya electropotential din yung may activity nga mahitabo once nga naay mo detect na presence of chemical in air. So dira na siya ma-detect siya sa imong olfactory bulb kana asa sa ilalim sa imong cribriform plate. So once generated, nerve impulses travel through the two olfactory nerves, olfactory bulbs, olfactory tract, the inflammatory olfactory area, which is na sa atong temporal lobe, no? The cortex. So the olfactions has direct cortical projections. That's why that first going through the thalamus. So that's a direct connection. Although it is connected to the thalamus, pero most of the time direct ang iyang flow sa dito sa cortex. Although moagi gyud pud siya thalamus kay mag-converge, no, dito man na sila nag-abot sa imong gustatory fold sa thalamus area, no? Thalamic area. So man na siya yung kung last time na discuss ko nga nganong ang mga addict or ang mga drugs usually gina-sniff, no, or gina-inhale. Okay, again, because of its direct effect to the receptors, then the receptor sends signal directly to the cortex. So the effect of the drugs is immediately felt by the addict. Unlike if it is injected to the blood or to the veins, the blood must travel first back to the heart before it goes to the brain. No? Medyo dugay-dugay pang effect. So kanang ingon nila nga ang kanang mag-inject ka sa mga heroin, no, o Valium ana ma-high dive ka, no, it would take time pa. It's about 3 to 4 or sometimes 10 seconds sa iya mo ma-felt ang effects sa drugs. But when you do
uh, kanang drugs nga gina-inhale, it would just a matter of seconds, no, mga 1 seconds or 2, automatic na ang effect. Because of this direct connection sa imong cortex, sa imong olfactory receptors. So olfactory sensory pathways centrally are rapidly adapting, decreasing activity with the 50% in the first second and completely accommodating in 1 to 2 minutes. So inana, so na siya rapid adaptation nga iba ka maka-smell ka, no, ang pagkasimot nimo sa kahumot sa isa ka tawo, ibi na sa iyang perfume, dira lang nga it would just a matter of seconds yung humutan nyo after several minutes nga nagstay ka dira, uban niya mawala na ang ihang smell sa iyang perfume, di ba? Dili na siya, dili na siya humutoy, nawala na ang. But of course, when you move away or get out on the room, then back again, then mabalik na po siya. No? Then mawala. Because of the ability of the sensory path or the olfactory valves to adapt, no? Kung nag-ingon nilang grabe ni siyang tawhana, wag na kasimhot sa baho siyang uyab, ang ilo. Kaya nakaana naman siya, naka-adapt na siya sa unang dili na niya mas smell. No? Some of the odor could also irritate our glands, which is found in our nose, no? That will trigger the release of or contraction of the smooth muscle of the lacrimal glands. That's why some of the odors would make our nose run, or we will have a dripping of the lacrimal glands. No? And let's take for example, ang uban dili lang odor, no, irritants such as dust. No? Dust. Maka-trigger siya nga magka-running nose ka. Pero normal naman na siya kay clear man ang fluid, dili man siya yellow. After nga mawala tong irritants, mawala ra pod. Na siya. Or some of us have temperature, temperature change. That would affect also the our olfactory, no, yeah, no, especially the lacrimal glands. Example na ako na kay mga allergic rhinitis. No? Early in the morning when you wake up, yeah, naigo na ka sa adlaw nga wala pa ka kaligo. So ang imong temperature mo saka siya. Pag saka na niya trigger din siya nga mo ang imong lacrimal glands mo produce of tears, no, nya ang tears di mo gawa sa imong mata, dito siya maigong paingon sa imong nose, no, di ba kabantay mo ana. So, usually mawala ra man na siya allergic rhinitis kung before mo gawas ang adlaw, before ka maigo sa spray sa sun, maligo ka nga daan. So, gustation or taste is simpler than olfaction. There are only 5 primary tastes can be distinguished: sour, sweet, bitter, salty, and umami, or a meaty or savory flavor. So, ina na siya. So, usually umami, dito na siya sa end part, no? Behind that siya pagod siya imuhang bitter. So, actually combination na siya sa tanan nga taste, no? Umami is believed to be arise from the taste receptors that are stimulated by monosodium glutamate or MSG. So, na-replacement ng MSG in mushroom could also trigger the umami. Mushroom powder. All other flavors such as chocolate, paper, coffee are combinations of 5 primary tastes plus combining olfactory and tactile touch sensation. So, ana siya. So, itong mga taste, combination ana siya
Let's take for example chocolate. Na chocolate nga dili di siya tamis. Medyo pait-pait siya nga may pagkapait, no? Di na iban nga menti, di ba? So combination na siya sa upat. So we have nearly 10,000 taste buds found in our tongue. No? Naadira siya. Each taste bud is composed of 50 gustatory receptors, cells surrounded by number of supporting cells. So, inani ang appearance. So, na-taste for, nani siya sa tongue. Actually, inani siya sa papillary. No? Kung ato na siyang tanawon, na daghang papillary ang atong dila. Ana. So, na-surface niya. Each gustatory receptor shares a lifespan of about 10 days. So, that's why ang tongue nato need to be scraped, no? Needs to be brushed every day para ma-replace na siya. So, mo bitaw na nga, kung dili nimo ng kwan, since patay na siya, baho. No? Usually, about 60% sa mouth odor na to na dira sa tongue. So, dapat brushan na to itong tongue. No? Dili lang kay ang teeth. So, taste buds are found in different types of papillae. You have your babillate papillae, fungiform. The ovate, it form a row at the back of the tongue. Fungiform, mushroom shape, and foliate are located in small trenches in the larger margins of the tongue. So, inana siya. So, you have here the epiglottis. So, tonsil na siya sa gilid. So, you have here the valley, the fungiform, the filiform papillae, the foliate. So, naana siya dira, ano? Sa dila na to. Script nimo, di ba, murag surface siya sa cloth mo, especially sa mga cloth. Yes. Klase pa si Papa? Yes. Where? And it's okay. You turn it off. Maybe it's about to be busted. Yeah, we're going to buy a new one. Okay. So that's where we can find, no? Sorry for that interruption. It's my daughter. Just, yeah, telling our light in our room that is busted. So this papillae also increases the fraction of food, making it easier to move food in the oral cavity. So the three cranial nerves contains axon. So usa man nga cranial nerves ang na-address atong taste. You have the facial, glosso, and vagus. So kani siya ang vagus nerve mo ni siya nag-detect sa imong umami, no? Di ba kay dito man siya sa luyo. So it's the vagus nerve. So miti. A taste. Dito na siya sa back. Serves the taste buds in the throat and the epiglottis. And glossopharyngeal is a posterior one-third, which is more on the bitter side. And the facial nerve serves the taste bud anterior to the tongue. Mano siya usually salty, sweet, and sour. No? So, ang sense of taste na to, gikan sa tongue, connected na siya dito sa imong vagus nerve glossopharyngeal, nag-converge na siya dito sa gustatory nucleus dito sa imong kalamos. And then, paingon na siya sa primary gustatory at the base of somatosensory cortex or naa siya sa base sa imong area 1 to 3. Dito na siya paingon. Kaya naama dito sa parietal lobe dapit ang imong sense of taste nga cortex. So, the threshold for taste varies from each of the primary tastes. We are most sensitive to bitter substances such as quinine because most of the bitter substances are poisonous. So, mo nang makadetect siya.
sensitive ka ita sa mga bitter nga taste. So kung bitter ka sa imong gugma, poisonous ka. So, mga bahay magkakana. So ano man tayo na to? So dapat dili ta bitter para dili ta poisonous, no? Dapat sweet gyapon ta, sour or salty. Di lang ta bitter. So the threshold for sour substance is somewhat higher, followed by salty and sweet. So we are less sensitive to sweet. Ah, mas sensitive ta sa salty and sweet. Pero nga naman nga, ang ato mas makita nato din, ay sweet kay siya ay, pero di nato masense ang lamsi sa katawo, no? Manhid ta. So, inamaw siguro na. So complete adaptation to a specific taste can occur in 1 to 5 minutes of continuous stimulation. So, inana siya. So, if you stimulate the area of this tongue, no? Yan nag-kwan sa perceive sa kanilang mga senses or kanilang mga sensation, well, we can adapt that but it would take time. So, mas sensitive, mas dali maka-adapt ang sense of smell kaysa sense of taste. Vision. Then we have visual perception. Visual perception is dependent on the eye, its accessory structures, and the optic tracts, and the primary visual cortex area, which is area 17 at the back of the head. No? O 19 or 18? Basta kay na adra, no? So vision is possible because of the photoreceptors that are able to catch photons of, let's say, electromagnetic radiation in the 4,000 to 700 nanometer wavelengths. So this is the visible light, no, which we can easily identify its color. No? So it is represented by Roy G. Biv or the rainbow, red, orange, yellow. So red has the lowest frequency with longer wavelength. So makita din nato. So red, orange mo na yung arrangement class. Ang Roy G. Biv gi-arrange na siya from the longer wavelength and low frequency to highest frequency and shorter wavelength. No, mo na yung arrangement. So kanang red na siya pinakaubos nga frequency pero taas na siya og wavelength. So you have your red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. So makita nimo 700 nanometer, this is wavelength. So taas siya diri, diba? Ingon ko na low frequency, longer wavelength. High frequency, short wavelength. So nana siya diri in between sa UV and infrared rays. Okay? So, muna yung gitawag na ito, visible light. So, muna siya atong mata. So, asa man siya musulod? Musulod siya dira sa pupil, no? Ang ato ang pananaw. Okay? So, the eye, extract, so dira siya musulod. Okay, nga na siya sa box sa atong eye. So, diri ni siya gina-perceive class ang color diri. Diri niya ang receptors makita ni portion. So the upper and lower palpebrae are the eyelids with the fissure being spaced between them. Then the cranial tree, which is the optic nerve, supplies, optic tree, oculomotor, and the trochlear supplies 4 of the 6 extraocular muscles plus the levator palpebris. So you have your conjunctiva, ano siya, mucous membrane diri, puti, kanang puti sa tamatag, tawag na conjunctiva. So, ang glands na to diri sa mata, we have meibomian glands, kana mo na siya glands nga magburot o kana bitang inata nga bulinggit, no? Na nag-inflame na meibomian glands. So, usually ang secretion wala ni gawas na bara. So, kinala mo na nga, kinahanglan siya iluan imong eyelids, maghilamos ka, imo na siya apilan og swipe dira para makuha tong ihang secrets, no?
para di siya mabara, di siya magpan. So myth na siya nga kung nanglili ka magkabulinggit ka. No, that's not true. Sometimes it gets infected. Katakod ra ba na? So the lacrimal glands are each about the size of an almond, situated on superior lateral to the eyeball. So na diri lacrimal glands, no? Then lacrimal duct. Pero kana siyang lacrimal glands, naka-attach na siya diri sa tunga. Connected na siya sa nose. No? So ang fluid diri sa eyes, kung dili siya moagas, mopaingon man na siya diri sa tunga. Paon na siya dira ipagawas diri sa nasolacrimal ducts. Nasolacrimal ducts. Sabot ilong. Tears on the lacrimal run from lacrimal glands into the excretory lacrimal ducts and to the surface of conjunctiva over the surface of the eyeball. So lacrimal fluid also evaporates. So kani siya ang lacrimal glands, designed na siya to wash our eyes from any foreign object na naadira. Kung na-strain na siya, kailangan siya agad na ma-refresh ang imong mata. So tears drain into the lacrimal puncta, which are two openings on the nasal side of the extreme edge, no? So diri sa tunga sa medial canthus niya. Dira siya ginamakita ning ginatawag nato nga lacrimal puncta nga nakakonect sa nasolacrimal duct, no? So dira siya. Mo na nga kung punggan nimo ang imong luha nga di mo gawas sa imong mata. No, kana bitong tan-aw salida nga K-pop, Korea drama, ulam ka muhilak, unsa may resulta? Sipunon ka, di ba? Kaya nga naman dira siya nagpaingon. So accessory eye structures. You have watery eyes occur when lacrimal fluids build up, as when something obstruct the nasolacrimal duct, for instance. So black nasolacrimal duct can be caused by inflammation of nasal mucosa such as cold. So ana siya. So kung mag-cold ka, usually magtulo imong mata pod, no. So kung di na siya maggawas diri sipon, mobalik na siya diri siya magawas sa mata, magtulo murag uban nga magsakit, no. Overproduction of lacrimal fluid occurs in response to parasitic stimulation caused by emotional response. Crying, tears spill over the edges of the eyelids and drain to nasal cavity, causing nasal stuffiness. So ana, no. Connected din siya sa imong again emotions. So na siya connection dito sa limbic system. So mo ni mo anatomy sa imong eye. So nakay fibrous tonic, the outer layer in the composed of the sclera or white of the eye. Kanang puti sa imong kalimutaw, munang sclera. Okay, then you have your vascular tonic or ovea. It's the middle layer. It's composed of the choroid ciliary. So kani siya diri, no? Mo ni siya middle layer nimo. And the nervous tonic mo ni siya sa back, the inner retinal layer. So this is the fibrous tonic. So kana siya extended siya paingon dira. Okay. So ang uban na moturok ana sa sclera sa atong eye pterygium, no. Murag na nagputi bitaw. So anyway, it can be script na mohilang na po ng sclera. So inana. So many parts in nato, no. This is the fibrous tonic, then this is the vascular tonic, then you have here the nervous tonic. Diri sa vascular tonic na diri ang supply, no, na diri ang blood vessel kaning area na imong lens nasto nga. This is the lens. Na-attach na siya diri sa muscles on both ends. Nga man siya nagapa-dilate o pa nag-constrict ng muscles, no? Sa ato ang pupil. So these are the mga basic anatomy, no?
So katong cornea mo na siyang imong puti, tawagon na siya specific. Then you have your fiber stonic nga layer. So sometimes mubaga na siya. So para ma-correct siya kay para makakita kag maayo og tarong na mga performance, you have your LASIK. No? This is a visual corrective procedure that is performed in the cornea of the eye. No? I-correct siya. No? Usually, ang cornea niya is usually mumbo. No? Mag-sal... Ano na? Mag dili siya rounded, no? Dili siya spherical. So, mo nang i-correct na siya para ang ihang curvature mapareha gid siya sa normal nga eye. So tough na siya, no? It protects the inner anatomical parts of the eye and it provides shape ang atong sclera. Pero dili nato kay ana man, dili nato siya pasagdan kay sensitive pud na siya, no? Ay uban ana matusukan. No? Labi sa una na ako'y kaila nga naman ko yung mga palay, no, variety sa rice nga ang ilang grain na ano siya murag gamay kaayo pino nga murag spike. So samtang nagaani siya sa palay natusok siya so gamay man na pino di makitaan na dito. So unta kung maibot to siya maayo ra to pero kay wala man so na infection, no? Muto hinungdan nga na murag nalata iya mata o nabutas. Kay kung makuha lang unta to murag splinter man to siya. O man makuha na. Mabuta gid siya, no? Kung mangidala unta to sa doktor na ulian to siyang tawana to. So ang middle tonic mo na siyang vascular portion. So naandra ang choroid forms, no? O naandra no na ciliary body consists of two parts. Ciliary process secrete aqueous humor and ciliary muscles. So ang ciliary muscles man ay naka-attach sa imuhang pupil or sa lens dito nga responsible sa mag-focus ka. So nay aqueous humor ana, no? So nay duha klase sa humor nimo, vitreous and aqueous humor. So is aqueous humor. Since na siya sa vascular tonic, no? So kana siya nga fluid is constantly replaced, no? Kay naman siya sa vascular nga area. Pero katong vitreous nimo dito sa nervous tonic, dili to siya mo replace, no? So nakatouch na siya sa lens among ciliary muscles. So kuan na siya, no? Mo nag-adjust, no? Para maka-adapt siya sa near and far visions. The iris is the one providing color sa atong mata. So it is affected by melanin pigmentations o na melanocytes sa likod nga nag-produce ng pigmentations. So the inner, which is the nervous tonic, retina, so dito ang melanin, no, layer pigmented because it allows light to absorb rather than scattered. So without the melanin, scattered light in the eye would cause us to always be squinting even in the moderate lit room. So naana siya dito ay melanin substance nga mo ay maka-scattered sa light, no? Dili siya ma-focus sa isa ka area lang. Diri adun ang atong photoreceptors, makita ng rods and cones, no? So manay atong kuan, the exact center of it is called macula lutea. In its center, a small depression called central fovea or fovea centralis. There are which wala na siya rods and cones. Asa na siya makitaan? Oh, mali ka na to, diri ha. Siya diri, no? Kani, this is your macula lutea. No? Nadirang fovea centralis. Wala na siya rods and cones dira.
So kana siya, wala na siya rods and cones. So maigo dirang light mo na siya hindi nimo makitaan, mo na siya gitawag nato nga blind spot. Okay, so the retina can be viewed through the pupil using an ophthalmoscope, allowing direct inspection of the retinal vessels for any pathological changes. This is the only place in the body where arterial vessels can be so viewed, no, without opening the body. So diri matan-aw niya, no? So through our pupil. Bitaw na nga na ay mga um ganini sa mga ophthalmologist, no, mao na ilang ginatan-aw using ophthalmoscope, no, kanang bitaw murag instrument nga gamay ra nga murag triangular nga naa siya tip, no, nga light na tan-awon niya dito sa imong mata, no? So ginatanaw na niya is the status of your blood vessel in your retina. So kung naa kay mga taas kag blood sugar, usually makita na niya barana dito, no, barado. So usually sa mga na glaucoma, no, makita na niya dira nga bulge ang imong blood vessel. Then here you can see the optic disc. So nadra ang optic nerve, no, and retinal vessels. Okay. So its existence creates a necessary defect on the retina, the area where no cones or rods, no. So bilateral visions and saccade involuntary quick muscles allow the brain to correct for this blind spot. So diri wala na siya diri, no. Rods and cones sa imong retina, na siya diri ang fovea, no. Fovea centralis diri na siya dira. Ito siya anong naang fovea centralis kaya naadra ang optic disc. Ano siya imong blind spot area. Wala siya rods and cones. Hindi kakakita. So the retina consists of two types of photoreceptors, the rods and cones. The rods are abundant in the periphery of the retina. Sa kilid sa retina na siya dagantong rods. Then cones are found more frequently in the central areas. So basically, ang rods nimo naa sa palibot sa retina. Ang naa sa to nga ang imong cones, no? Inana. So unsa may ang each eye contains about 120 million rods shape receptors. Tawag siya rods kay taas. Itawag to siya cone kay conical, no? Muna siya. So rod-shaped photoreceptors are attuned to low light threshold. So ang rods para sa dark, they produce black and white images. Then ang cones is para sa so kung magkatigulang ka, magka-lose ka rods. So manang usahay man yan. Ingon nila nga halap-halap na kainig kagabi, di ba? So because this, no, nagkawala na ang imong rods kung magkatigulang. Okay, then the cone-shaped photoreceptors functions in bright light to produce high resolution color images. So ang imong cones, muna siya isa color images. So you have red, green, and blue, no? I think na-mention man ako ni siya last time. So muna tulo ka photopigments. So gayon sana siya nga mag-distinguish ang ma-identify na itong ani siya orange, ani siya kung nga wala man. So actually it's a combination, no, gina-combine lang niya ang color. Sometimes gina-combine niya sa rods, gina-combine niya siya sa red, green, and blue, no, para ma-perceive na to ang color nga wala sa cones. No? So you have there, let's take for example pink. So gina-combine lang na niya. So, eye cavities and chamber. So, dira sa atong mata, the lens is, na siya cavity po o na chamber. So, the lens is a vascular refractory structure situated in the posterior of the pupil and iris. It consists of capsule with crystalline proteins arranged in layers like the cornea. The lens is transparent. Paano siya, no?
Ingon ko nga na siya ay ciliary kani muscles naka-attach ka. It attached to the ciliary muscles of the ciliary body by suspensory ligaments that fine-tune focusing the light in the retina. So siya ay no? Inato na niya paluagan para ma-focus niya ang light dito sa retina where we can find your rods and cones. So the lens divides the eyeball into two cavities, the posterior and the anterior. So anterior cavity is divided at the level of the iris into anterior and posterior chambers. So kani siya mo siya imong anterior cavity. So anterior cavity gid-divide pag na siya sa imong lens o nag-divide nila sa anterior cavity to anterior chamber and posterior chamber. And you have here at the back the vitreous chamber man ni siya vitreous humor kani siya diri sa posterior chamber madre ang aqueous humor. Okay? Anterior cavity no lagi anterior cavity na dito ang aqueous humor. Nga constantly replenish no kay na man siya blood supply. Ang imong vitreous wala. So fixed to siya. Mabuti siya nagabutang sa imuhang na shape yun sa back sa imuhang eye, ang imuhang vitreous humor. So within the vitreous chamber is the vitreous body, a transparent gel-like substance that holds the retina flush against the choroid, giving the retina even surface of the perception of the clear images. So occasionally collection of debris called vitreal floater cast shadows on the retina and create a spot in our field of vision. So normal na siya, no walay apparent treatment ana. So muna siyang aqueous humor, muna siyang sa imong anterior chamber. So dira na siya gina-deliver ang O2 para ma-nourish ang imong lens ug ang cornea. So without that, wala na. So now, ang aqueous humor is replaced every 90 minutes or that is equivalent to 1 hour and half. So the aqueous humor is produced by the ciliary body. No, itong ciliary body, and ang itong dito pagid na po'y nakasuspend niya nga ciliary muscles. Naka-attach sa imong lens. So sa mga patients nga nag-glaucoma, ang mablakan ana is ang imong aqueous humor flow. So mahitabo maka-increase ka og IOP or intraocular pressures inside the eye. That is caused by the glaucoma. So kano sa man na siya mahitabo kung nganong mablakan man na siya tungod sa overproduction sa ciliary body nimo. So ang mahitabo na pag mataas na ang pressure diri sa mata, makita nimo na ang iyang eye is maglubog or sa lubog sa Bisaya. Basta di na siya clear, no? Common siya sa patients nga na diabetes. Then you have your retinal detachment. So usually that is a medical emergency caused by trauma, no? Especially sa ulo, diri sa temporal area, masumbagan ka, no? So usually common na siya sa mga boxer. Ma-detach ang retina. But of course, it can be repaired, no? Para dili mong permanent ang imong vision loss, no? So emergency na siya. Kay later on kung ma-detach siya, hindi ni mabalik, mamatay man to, mo ng retina. So the pupil is an opening in the center of the iris. Na siya opening. So kani siya
Ano siya dira sa center. So peripherally kani siya attached na siya sa imuhang ciliary muscles. So unsa may kwan? So it is controlled by a parasympathetic. So diri ay na para magpa-constrict is your parasympathetic, ang magpa-dilate is your sympathetic. It reacts to the presence of light. Now, this is the last kuno nga reflex nga mabilin sa tawo kung buhi pa niyang utok. Mabitan na nga mag-unconscious ka, okay, na vehicular accident, ang unconscious ang tawo, unsaon nimo pagkabalo nga buhi pa ang utok? Nagka-functions pa. Okay, di ba na i-plus light ang doktor, i-plus lightan ni imong mata, tanawon ko mo react pa ang pupils. Once dili unreactive na ang pupils, so medyo gamay na lang ang chances nga mabuhi ka. Of course, i-check po ng other nimo mo vital signs, heart rate, pulse rate, breathing, unsa na, before you are going to be pronounced as dead on arrival. So kana ang production sa image class is dira na siya dito no sa imuhang likod sa mata. Okay? So naay refraction or bending of light rays nga nahitabo dira sa atong mata since naa siya fluid, di ba? You have your vitreous and aqueous humor, these are fluid. So dira siya mag-bend ang light. Ana siya. So dira gina-bend na siya ang light. Subot pa sabot, once nga maka-perceive kag object, let's take for example kani siya. Ang imong perception pag igo na yan dito, iyan ang bawugon. Pag bawog niya, but pa sabot ang image dira sa likod sa imong mata, naka-invert na siya. Nabaliskad kay imong gi-bend jud ang object. So so dito sa back sa eye nimo, baliskad na siya. Pero kasi nakatad na siya sa cones, pag-abot dito sa cortex, ibalihon na po na siya. No? So okay na siya. So diri ang perception sa object sa back sa eye. Now, ang lens na ang nagadala sa laro ana niya, no? Para ma-focus. Depending on the amount of light that comes in, at the same time, the shape of the object. No? So, kung gamay ang object, mo gamay po ni siya, kaya ma-focus pa na siya. Diba? So, that's why there are some instances nga magliso na kag-focus kay labi na ka naga-age ka na nga guwang kay sa kaning imuhang lens gahi na po ni siya birahon, no? Ito imong iris nagkagahi na po niya birahon. So, manang ilisod na siya mag-adjust. So, manang mag-corrective na ka o glasses para dili siya ma-workout ng imong mata, no? O dili siya ma-worn out dili. So, magka-glasses na para to avoid. So, sometimes ang object po ma-perceive na siya sa back sa eye, dili siya diri, no? Sometimes layo po. So ginatawag na siya nga no? So farsighted, no? And nearsighted. So usually sa farsighted, mo nimong eye, mo adapt man unta na siya, no? Ma-adapt siya. Ay tabo ang object na adri sa likod, no? Ma-form. Mo ni siya normal nga shape sa eye. So kanimong tanawon, naa siya diri nilabaw. So para sa normal, kung wala kay glasses, kung farsighted ka sa normal, para makita nimo siya, unsa may ginahimo nimo? Di ba ipalayo nimo, no? Ano man, to drone the object back to the retina. Okay, dito man siya sa back sa eye good ang image na form. Ang iyahang apex sa image nga gi-invert. So para makakita nimo siya, imo siyang ipalayo, mabasa.
Okay, sa nearsighted pod, sa nearsighted ang iyang ang object is sa man wala siya naabot sa likod, naara siya sa tunga-tunga. So ang himo nimo para makita nimo siya maabot siya sa retina, ipaduol nimo ang object sa wala siya kuan. Okay. So kani siya ano siya nearsighted o myopic, then your hyperopic. No? Pero usually kana sa mga myopic, correctable man na siya using sa eyeglass o kaning sa imong hyperopic. No? Correctable na siya sa eyeglass. So makita nimo ang concave nga lens, refer na siya sa myopic or sa nearsighted individual. Then ang imuhang convex nga lens kanang baga, ang myopic usually thin siya, no, farsighted. Nearsighted, no, thin. Sa farsighted, ang iyang convex is pagawas, no. So, makita nimo na siya nga nipis, no. So farsighted nipis, ang sa myopic baga ang ilahang lens. Mo na ilang kuan. So the single type of tubing with rods is rhodopsin. There are three different cone photopigments na ay tulo, no, ka photopigments sa imuhang rhodopsin. Unsan man na siya nga photopigments? Mo siya equivalent sa imuhang red, green, and blue, no? So photopigment. Kung makita nimo ni siya nga color red, green, and blue, dili ka wala kay color blindness. So usually ang imong rods imong cones dili siya mag-produce og sa man dili siya mag-produce color, no, ang imong photopigment. So sa rods is rhodopsin, sa cones na ay triton classes sa photopigments nimo dito. So kadtong kung mawalaan tog isa, di mag-produce og isa ka photopigments ang green, o nang di mo ma-perceive ang green. Okay? Kung blue, di po di mo makita ng blue. Muna ginatawag natong color blindness. Okay? So never mind this. This is already visual transduction. So ang pathway niya, gikan dito sa imuhang optic, no? Paingon na siya dito sa magawa siya diri sa retina, paingon sa optic, then cross na siya sa optic chiasm, then towards your inani siyang flow, no? Yes, you have your optic nerve, then dira siya sa optic chiasm, mag-cross na siya, no? Paingon diri sa midbrain, from midbrain dito siya sa primary visual cortex area. Anong sa midbrain pa man na connection sa midbrain? Again, because connected na siya sa imong balance ang atong pananaw. Atong vision is connected sa atong balance or equilibrium. Then you have here sa imong paingon sa optic, sa imong lateral geniculate sa thalamus, then dito sa imong optic radiation, then paingon sa primary visual area, which is area 17 in the occipital. So naay nag-cross og nawala pod nag-cross. So class, kung affected ang imong kani, no, kay upat man naka-quadrant ang sa optic primary cortex, no. So ang blindness na to na ginatawag nga quadratonopsia, which means isa ra ka quadrant ang affected, no? So may uban nga blindness nga anara apart lang sa area ang di kakita.
no? Kung ang object na siya sa taas, yung makit-an. So, ana siya. So, kani siya class, ang blindness nato nagadepende kung asa dapit nga part sa atong eye ang nay problema. Let's take for example, di ka makakita diri sa kaning area, diri kaning yellow. Ang affected di mo diri sa PECAS. Na siya dira. So, it could be bilateral hemianopsia. Pwede nga ang imong pan is pikas-pikas tunga-tunga. Pwede rin siya ipsilateral, with the same side, no? Or it could be contralateral. Pwede na siya, no? Blindness. So, ana. Mo ni ito ang pagpananaw class, no? Kaning mata nga diri ug mata nga diri ug iyang connection. Okay? So let's take for example, kung kani ang imong optic nerve sa left side, kani ang affected, unsa may imong dili makit-an. Ang dili nimo makit-an is ang diri nga side sa pikas, katunga o katunga diri sa pikas. Pero kani siya kay naa pa man ni, kani siya control ni siya sa nasal half nimo diri makit-an niya. Kani sa temporal nga area. But of course na siya field of blindness dira, no? Kaning nga part ning sa diri sa tip sa yellow diri di niya makitan. So nasal half and temporal half diri sa pikas, okay. But again diri sa to nga may problema diri dapit, no? So ina na siya class. So depende ang blindness nato nagadepende kung asa dapit sa part sa eye nato or sa eye and tract ang naay damage. Kung diri po sa cortex, kung asa dapit, no, ang problema. So, let's go now to the ears. Sa ears, audition. So, naa siya naa siya ang atong dungan maka-response siya faster than the eye. No? Atong dungan kaysa mata. Because of the conductions, no, sa sound wave by means of vibration. Dira. So, paspas ang atong receptor. Dali siya makadetect. But of course, because of the anatomical structure sa pina sa ears, ano siyang paspas siya mo catch. Sometimes, dili na ito makita, pero mundungan na ito. So, the ear has three principal regions. The external ear, which is the pinna. The middle ear, which is, muna siya nag-amplify sa sound waves, kani siyang blue. And the internal ear, muna siya, diri ang imuhang kaning part, no? Kung asa makita ng vestibule o ang cochlea. Then the auditory nerve and the vestibular nerve. So the auricle or the pinna, muna siyang flap, no, nga tissue. Designed ni siya, no, para mag-catch sa sound waves. Then along the way naa dira ceruminous glands that produce cerumen, no, kana siya ang cerumen para protection na siya sa imong ears. Okay. Labi na diri sa tympanic membrane. And then the middle ear mo na siya dito na ay tympanic membrane, then kanang membrane naka-attach siya sa tulo ka small bones. So three auditory vesicles, you have the stapes or the stirrup, the anvil, and the malleus or the hammer. So ang hammer naka-attach sa imong tympanic membrane, then ang anvil or the incus, then you have your stirrup. So diri maigo ang sound, mo vibrate ang hammer, and then diri ang stirrup. Then ang stirrup naka-connect na siya sa imong auditory nerve. So kung imong tanawon ang facial nerve nag-cross dira. No. So that's why sometimes ear infection could also result to facial nerve paralysis. Kay kanay maapil ni siya kaipit. So two small skeletal muscles ang nakaasa, smallest, no? Mo ni siya smallest nga skeletal muscles is your tensor tympani or your stapedius, no? And the stapedius. So usually ang stapedius mo pinakagamay. Usually ang stapedius mo pinakagamay. Okay, so ana siya.
Ang imo kani kana siya ang function anay nilang duha is to dampen, no, the vibrations para dili ma damage ang imuhang dunggan tungod sa kusog nga sound. So sila yung nagadampen sa vibration. So mao ni siya ano sa inner ear, mao ni siya kadako ang structure nato. Or piso ra gyud. So the middle ear, you have here the eustachian tube. Na makita nato part sa eustachian tube. Pero usually kaning eustachian tube where you can find your auditory tube na naka-connects, no? Na siya, no? Connected na siya ang imong eustachian tube dito sa throat. No? May connection dito sa throat ang imong eustachian tube. O bitan na nga kung to counteract the pressure or changing in pressure ng mga ngata. Isa din imo sakay sa aeroplano, tingog imong dunggan. So ang air pressure is taas. So para mag-equal ang pressure, we open our mouth. So inana siya. Mawala din ang sound sa dunggan. So katong inner ear na to, na do siya bone liberant, no? Membranous liberant. Divide, no, nga tulo ka areas. You have your semicircular canals, the vestibule, and the cochlea. Okay, so naana siya. So mo ni siya iyang appearance. Here you have here the semicircular canals. Okay, kanang semicircular canals, no, naka-attach na siya dira sa imong vestibule. So diri makita nato ang saccule and utricle. Mo ni siya para sa balance. Kini mo ni siyang cochlea para sa imong hearing. Okay? So, ang fluid na diri sa semicircular canal. Yeah. Siya dira. Kani siya mo para sa hearing. So na diri ang organ of Corti or spiral organ of Corti, diri na diri mo ang saccule and utricle. So dira na siya, no? So kani siya sa inner ear na siya endolymph and perilymph. So naga-feel na siya sa imong different channels sa imong kanal, no? The scala, the vestibula, and the tympanic. So naa siya dira para na siya sa balance. Cochlea na to, cochlear branch pa nga na siya dito sa ubos. So this is for hearing. So mo ni siya imuhang spiral organ of Corti na asa naka-attach ang imuhang cochlear nerve. So na siya ang hearing nato na siya tulo ka sound, no? So diyan dito sa oval window. So di ba na mention na nako last time kung high pitch and low pitch as siya gina-perceive. So since ang imong high pitch is high frequency. So diri ra na siya taman. Di siya maabot ang low pitch diri na siya gina-perceive sa tumoy, no? So ana siya, no? Kung asa the pitch siya gina-perceive. So this is a representative sound waves different frequencies being transduced at the segment of the basilar membrane that is tuned for a particular pitch. So ana na siya. So mga high pitch diri ra na kay high frequency. Ang low frequency diri particular siya sa pitch ang atong hearing. So kani siya sa balance sa mechanical vibrations, no? Balance sa hearing. So ang kaning nga mechanical vibrations ginadra siya sa cranial nerve 8 paingan dito sa cortex nato. So unsa may gakwanan na niya, naka-attach na siya sa tectorial membrane nga naga-vibrate, no? Na siya. So paingon na siya sa cochlea. Okay? Kan sa tympanic membrane, paingon sa cochlea. Okay, that is for hearing. Kani siya, kaning spiral ganglia,
paingan ni siya sa vestibulo. So naay attachment ana niya. This is the spiral ganglia. Mo na vestibular branch sa cranial nerve 8. Okay, that is for your balance. So naka-attach na siya dira sa imuhang semicircular canal kung asa makita na ang saccule and utricle. So asa man gina-interpret na siya ang imuhang auditory area na adri sa primary cortex, no? Auditory cortex sa temporal lobe. How about katong imong gikan sa imong balance, katong semicircular canal, asa man na siya paingon. Okay, dira na siya dapit sa imong kani, asa man siya nga kuan nga part sa brain? Pons. Dira. Which is connected sa cerebellum. Ano siya imong equilibrium, static and dynamic. So, dira na siya sa imong vestibule. So, dira siya makit-an. Now, na say vestibular apparatus, which is your saccule and utricle, the vestibule, and dira sa semicircular canal. So, na duha ka klase sa equilibrium. You have your static and dynamic equilibrium. Static means relative na siya kung naga-stable ka or wala ka ga-move. Dynamic, this is referring to kung naa kay movement kay mahitabo. So, siya yung nagakuha na. So, ginadetect niya kung nasa mo sway imong body. No? Mo-move ang imong head. So, ang static is while nagas-plant ang imong feet, unsa may imong status, nagaunsa ka nagatuwad, nagakulog, or nagatindog ra ka straight. So, siya yung nagadetect na. Nga, dapat, ang imong head is ang imong mouth is in vertical and then horizontal din ang imong nose is in vertical position. So mo ni siya imong otholates or stones, naka-attach na siya sa imong hair cells nga na makita din diri sa saccule and utricle. Di na siya fluid diri, no? Katong fluid mo na siya mag sway sa imong hairs, no? Kay kaning otholates mag-wave na siya uban sa fluid. Ano siya makaka-detect kung nag-move ba itong head or wala or ang atong body. So, inana siya. So, ma-force na siya, no? By changing the position of our head, mag-sway po itong fluid, mo-follow ang hair cells. So, inana siya. Muna siya ma-detect niya dito sa ato ang ampulla, no? Cresta ampullaris ang natawag. Nagka-connect na siya dito sa ato ang vestibule nga branch sa cochlear nerve sa ato ang cranial nerve 8. Okay. So inana siya. This is for dynamic kani siya static. Sa dynamic mo ning kung nag-move ka, dili na siya di na nag-turn around ka, ang fluid, no? Yan ang sway dito ang imong ampulla. So, dito sa imong static, it's your cresta, let me see. Static equilibrium, you have your otolite membrane, no? Ginako nyo diri sa imong ampulla. Cristae ampullaris, no? Ano siya. So, sa dynamic, pag move nimo, ma-detect na siya dito kay mag-sway man na sa fluid. So, bawaan na nimo dayon. Kung asa dapit pa ingon ang imong directions. However, pag stop nimo, dili man na dayon siya mo stop, no? Ang fluid dito sa air nimo. Manang magpaminaw nimo nagatuyok pa ang kalibutan. So, asa man ang area sa brain nga naga-perceive sa imong madunggan? It is in your primary auditory area which is found in the parietal lobe. Okay. So, kaning imong equilibrium nga pathway connected sa medulla o sa pons. Okay, again,
para sa imong proprioception. So again, ang eyes pod nimo na ay branch na siya dira dapit, no, ay imong optic nerve para makitaan mo. So bantay mo kung mag-rotate ka nga nakapiyong imong eye ug naka-close ang naka-open, lahi ang imong perception. No? Lahi ang mas dali ka maka-recover nga naka-open ang imong eyes kaysa naka-close. Okay nga no, makita man nimo. But some, ang uban di ganahan sila nga i-open ang eye kay nga no mo samot noon mo. Of course, amplify ang imong sense of kanang vertigo, no, kanang rotations. Pero kung naka-open siya, mas dali po nimo kung naka-stop na imong head, mas dali po ka recover kay makita nimo nga steady na, no, naka-plant na ang imong foot kaysa naka-close ka. So inana siya. Kani mga imbalances na siya diri class, so dili na kinahanglan nato i-decrease kana mga cataract, that is kung dili na makorek ang imong lens sa imong eyes that needs to be replaced, no, usually caused by injury, medications, or disease like diabetes, no, dili na mag-adjust, no, ang cornea nimo, lubog na siya, so pwede na siya operahan. Or sometimes conjunctivitis, inflammation sa conjunctiva, which covers the part of the eye. So again, medications ra na siya. So then you have your age-related macular degenerations wherein ang retina sa imong mata di naka-adjust po, tigulang na ka. So nagkatigulang na, so manang blur harap-harap na kay labi na ini kagabi, which in ang imong rods nagkawala na. So these are the imbalances nga common ra. Kani otitis media, bungog, no, infection sa ears. So otitis, that refers to the infection of the middle ear. Okay, otitis means bones. Okay, so thank you for listening. I hope inyo ni siyang paminawan. It will be part of the final exam.